Magandang araw sa inyong lahat. Isang bagong reaction video na naman ang ating gagawin ngayong araw na itong mula po ito kay Mr. Good Vibe Shorts. Ang title po nito, China tagilid sa mga makabagong armas na ilalabas ng Japan. Nako, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Mr. Good Vibe Shorts, nasa description po ang link na kanyang video para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, like this video, comment down below kung ano magiging saloobin mo sa ating papanood na video ni Mr. Good Vibe Shorts. Simulan na natin to. Let's do this. Habang naglalayag ang Chinese Navy sa South China Sea, laking gulat nila nang maya-maya lang ay sabay-sabay ang pagdating ng mga unmanned warships na may malaking pulang bilog sa bawat tagiliran nito na ibig sabihin ay bahagi ito ng puwersa ng Japan. Walang sinayang na oras, agad nagpakawala ng mga torpedo ang Chinese Navy. Ngunit nagtataka sila kung bakit sumasabog ang kanilang pinakawalang torpedoes kahit hindi pa man ito nakakarating sa mga target na barko ng mga Hapon. Dahil din nila matinag ang mapasugod na unmanned warships, naisip nila na targetin ng mga ito gamit ang kanilang hypersonic missiles mula sa mga barko. Ngunit hindi pa man nakakalayo ang paglipad ng kanilang mga missiles, ay walang kahirap-hirap itong pinasabog ng mga kakaibang baril na kusang lumabas mula sa mga nagbibilisang barkong Hapon. Ganito ang magiging senaryo sa isang giyera sa dagat sa pagitan ng China at Japan kapag nagkataon dahil sa mga makabagong armas pandigma na ilalabas ng Japan na siguradong may tulog ang China. Ano-ano ang mga ito at gaano ito kaepektibo laban sa makabago at high-tech din na mga gamit ng China? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Subscribe, Mr. Good Vibe Shorts. Like this video. Mahaba-haba na rin ang kasaysayan sa pagitan ng dalawang malalakas na bansa sa Asia, ang Japan at China. Halos lahat dito ay patungkol sa makailang ulit na bakbakan at digmaan ng dalawang panig. Ang pinakamadugong sagupaan ng dalawang bansa ay noong World War II, isang madugong digmaan na nauwi sa milyon-milyong mga nasawi. Sa katunayan ay sinakop ng Japan ang maraming lugar sa China noon at inakusahan ng China ang Japan na gumawa ng maraming war crimes laban sa kanilang mga mamamayan. Dahil ng panahong yun ay mahirap pa lamang ang China at malayo ang agwat pagdating sa puwersa militar kung saan ang ibabaw ang Japan sa buong Asya. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti ring umunlad ang China at kasabay nito ang paglakas ng kanilang military forces. Sa kabilang banda naman, matapos ang kanilang pagkatalo noong World War II, matagal ring nanahimik ang Japan at ilang dekadang umiwas sa paggamit ng kanilang militar sa kahit anong paraan, mapadepensa man laban sa mga banta o kaya pagsali sa mga tensyon sa ibang panig ng Asya at sa mundo. Bilang kabayaran at penitensya sa kanilang mga krimen noong World War II, inilathala ng kanilang gobyerno sa Article 9 ng kanilang konstitusyon noong May 3, 1947, ang No War Clause. Ang teksto ng artikulo ay nagsasaad na formal na isinusuko ng gobyerno ng Japan ang karapatan sa digmaan at tinatanggihan ang paggamit ng puwersang militar para lutasin ang mga alitan laban sa ibang bansa. Ngunit noong 2014, ipinawalang bisa ng dating Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe ang mga restriksyon ng Article 9 hudyat ng pagbabalik ng Japan sa karapatang madepensahan ng kanilang sarili gamit ang kanilang hukbong sandatahan. Masasabi po kasi talaga natin na sleeping giant din talaga ang Japan. Isipin nyo, no? Parang sila yung China noong araw. Sila talaga yung nanakop ng nanakop nung World War II. Alam na alam po natin yan. Talagang may history talaga ang Japan sa ganyang mga nag-ano na sila, no? Kumbaga nagpahinga. Tapos ngayon to si Shinzo Abe, kumbaga inano na yun, tinapos niya na yung pamamahinga na yun. Eto na nga, pwede na silang dumipensa sa kanilang kasarilan o sa kanilang sa kanilang bansa. Kaya G na ngayon ang Japan, no? Kaya isang napakatinding puwersa po ang Japan, hindi po basta-basta. Idagdag pa ang mga nangyayari ngayon sa paglakas at pamubuli ng China ay hindi na nakakapagtimpi ang Japan. Tama. At kasabay ng paglakas ng China ay ang walang humpay na pang-aapi nito sa mga karatig bansa. Kabilang na dito ang Taiwan, maging ang Pilipinas. Sa puntong tila naging banta na rin ang China sa kasarinlan ng Japan. Kaya simula nitong nakalipas na 10 taon, tila nagising muli ang natutulog na tigre ng silangang Asya, ang imperyo ng Japan. Yes. Dahil na rin sa paulit-ulit na tangkang pang-aangkin ng China sa Senkaku Islands na sakop ng Japan at ang planong dominahin ng Pacific Ocean, tila ba naghahanda na ang mga Hapones sa isang dikdikang bakbakan laban sa mga Chino. Kala kasi ng China ay kayang-kaya nila ang Japan. Hindi nila alam, no, napakatindi niyan yung Japan. Kumbaga,
ano lang sila ngayon, nagpapaka-good. Kumbaga nagpapaka-good boy na sila ngayon, no, kung tutuusin. Ayaw na nila yung sila yung magiging antagonist dito, no. Kaya doon na sila nasa tama na sila, nasa right mind ng mga leader nagiging leader ng Japan, kaya hindi na po sila gumagawa ng katulad ng ginawa nila ng World War II. Kung kaya't inilatag na ng Japan ang kanilang mga itinatagong alas at ibinunyag sa mundo ang mga hinahanda nilang makabagong armas sa teknolohiya Nice. na tsak na sisindak sa People's Liberation Army at ang Navy ng China. Di kalidad, long-lasting at di kalibre, ito agad ang papasok sa ating isipan kapag pinag-usapan ng mga bagay na gawang Japan. Narito ang ilan sa kanilang mga makabagong armas na ilalabas ng Japan sa hinaharap na magsisilbing panimula ng pagbabago ng karera sa dakong silangan. Una ay ang ATT o ang tinatawag nilang anti-torpedo torpedo. Ooh. Depensa bago opensa. Tila ito ang mga katagang isinasabuhay ng Japan ngayon. Bilang mga dalubhasa pagdating sa innovation at technology, isa sa mga plano ng Japan ay ang palakasin ang kanilang nakapipinsalang Type 12 torpedoes at gawin itong pangontra sa mga torpedo ng kalaban. Sa mga hindi po nakakaalam, no, at hindi pa nakakarating ng Japan, di ba, sinasabi ko na to sa mga nakarang reaction video. Kabo babalik-balik po ako ng Japan, at kung makakarating kayo ng Japan, sobrang ahead of time po ang Japan, lalo na po sa doon sa mga lugar na sobrang grabe yung teknolohiya nila. Kumbaga, kung 2024 tayo ngayon, sila po ay nasa 2050 na. Parang ganun, no, yung pagkukumpara natin. Sobrang ahead of time sila, grabe yung technology nila, sobrang advanced. Kaya hindi po tayo magtataka kung pati sa kanilang sandatahang lakas ay ganito na po ka-advance ang Japan. Sa katunayan, ang Type 12 torpedo ay isa sa mga pinaka-advanced na torpedo sa buong mundo at matagal na ginagamit ng Japan bilang armas ng kanilang mga warships, Navy cruisers at mga submarine. Ngunit dahil sa ugali ng mga Hapon ang Kaizen o tuloy-tuloy na pag-unlad, napagpasyahan ng Japan Maritime Self-Defense Force na mas palakasin pa ito at i-upgrade bilang ang bagong anti-torpedo torpedo. Dati-rati, ang nakasanayang depensa ng iba't ibang bansa laban sa mga torpedo ay mga signal jammers o distracting devices na tinatawag ring soft kill. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa pagbabago ng teknolohiya, masyado nang outdated ang gantong uri ng defense system. Sa madaling salita, ang konsepto ng ATT ay hindi i-distract ang torpedo ng kalaban, kundi ang tuluyan itong sugpuin o sirain. Ang tanging layunin ng ATT ay salubungin ang ipapalabas ng mga kalaban upang hindi ito umabot sa mga barko ng Japan. Kung titingnan, hindi basta-basta ang Navy ng China. Sa katunayan, ang People's Liberation Army Navy ang pinakamalaking Navy ngayon sa buong mundo. Tama. Kung kaya't ang anti-torpedo torpedo ay isang napakagaling na imbensyon na magiging napakalaking pangontra sa mga armas ng Chinese Navy. Yun nga, sa on paper, kumbaga on record, no, pinakamalaki ang China. Pero ewan natin kung matikas din talaga sila sa personal na laban na talaga. Alam po natin, no, na hindi po pwede nating sinusinuhin ng Japan. Napakatindi po niyan at may napatunayan na ang Japan pagdating po sa gera. Samantalang ang China ay matagal na pong panahon silang hindi gumegera. Baka po matulad sila ngayon sa Russia. Yung Russia po ay sumusuko po ang mga sundalo ng Russia sa Ukraine. Ganun po, no, kumbaga kabadidi yung mga bagong recruit na sundalo ng Russia. No? Malamang ganyan din ang mangyayari sa China kasi wala nga po silang experience. Puro lang sila drill, puro lang sila simulation, kaya iba pa rin po yung may experience sa labanan. Ang nakakatuwa pa nito, mas lalo pang pinalalakas ng Japan ang ATT araw-araw. Pangalawa ay ang Glide Phase Indicator. Ang susunod na armas na ipapakita ng mga Hapon ay ang Glide Phase Indicator o GPI na bunga ng pakikipag-ugnayan ng Japan sa Amerika. Sa maniwala kahit sa hindi, ang naatasang gumawa nito ay walang iba, kundi ang kumpanya ring gumawa ng kamanghamanghang manta ray submarine ng Amerika, ang Northrop Grumman. Nice. Maliban sa bantang dala ng China sa karagatan, matagal nang nababahala ang Japan sa walang humpay na pagpapalungsad ng mga ballistic missiles papunta sa kanilang mga baybayin ng isa pa nilang kaaway, ang kapitbahay nilang North Korea. Nakakatakot tingnan ng mga supersonic missiles sa ere, pero mayroon ng ginagawang solusyon ng Japan ukol dito, ang bagong Glide Phase Indicator o GPI na magbibigay babala sa mga destroyer ships ng Japan upang maagang ma-intercept ang paparating na warheads maging mula man sa China o North Korea. Para sa akin po, no, kung usaping technology lang, since ako po ay nakarating na ng Japan, hindi ako naniniwalang may mas dadaig sa technology o advancement ng technology ng Japan. Sobrang ahead of time po talaga sila. Kaya para sa akin, hindi uubra tong mga to, lalo tong China.
diyan sa Japan kasi napaka materialis fuertes, alam naman natin yan no na lahat ng mga gawang Japan. Samantalang ang China ay made in China, no? Kaya nga po nabuo yung salitang ganun, made in China ay sirain kumbaga. Kahit pa man gaano kabilis ang mga missiles ng kalaban, sisiw na lang itong ma-intercept ng GPI. Gamit ang advanced na dual radar ng GPI na kung tawagin ay S-band at X-band, hindi na magiging problema para sa Japanese forces ang mga missiles ng kaaway. Halos lahat ng uri ng barko, mapa-bulk carrier, tanker, container o kahit pampasahirong barko ay default na ang paglalagay ng S-band at X-band na radar. Ngunit ang gagamitin nilang GPI ay ang mas bago at mas malakas na bersyon nito na kayang makadetect ng kahit gaano kaliit, kalapit o kabilis na papalapit na missile mula sa kahit anumang parte ng mundo. Ang mga hypersonic missiles ay lubhang napaka-epektibo at napaka-mapaminsala pagdating sa labanan, mapatubig, lupa o himpapawid pa man. Sa mga nakaraang malalaking digmaan sa iba't ibang parte ng mundo, ang armas na ito ay laging ginagamit bilang alas ng mga bansa. Alam na ito ng Japan at sa oras na magkaroon ng gantong klaseng makinarya ang China, sapat na ang paghahanda ng mga Japanese Army sa kahit anumang klase ng atake mula sa kanila. Napagandaan na yan, sobrang tagal na. Ganon ka-advance ang Japan. Kumbaga, iniisip pa lang ng ibang bansa, meron na sa Japan. Ganon po. Ganon sila ka-advance, as in, sobrang tatalino po ng mga scientists unang-una ng Japan. World class po ang Japan. At kung makakarating nga po kayo ng Japan, magiging alien kayo doon. No? Ganon yung feeling. Para kayong talagang alien na lumapag sa Earth. First time yung lumapag sa Earth. Parang ayaw nyo nang umalis doon sa Japan. Ganon yung pakiramdam po. No? Kasi maninibago po talaga kayo, makukulture shock kayo sa sobrang ganda at disiplina ng tao at sobrang linis ng Japan. Ganun po katindi. Pangatlo ay ang NSAM. Ang SAM o Surface-to-Air Missiles ay matagal nang ginagamit ng mga Amerikano. Naimbento ito noong 1940s at mula noon ay ginagamit na bilang parte ng iba't ibang digmaan sa kasaysayan. Ngunit mayroon ng bersyon nito ang Japan na kung tawagin ay NSAM na ibig sabihin lang ay New Ship-to-Air Missile. Kagaya ng glide phase indicator, isa rin sa mga layunin ng NSAM ay tuntunin ang mga supersonic missiles ng kalaban at sirain bago pa man ito umabot sa teritoryo ng Japan. Ngunit ang isa sa pinakamalaking pinagkaiba ng NSAM sa mga SAM ng Amerika ay ang pagdagdag ng side thrusters na magbibigay daan para ma-improve ang paggalaw at pagbabago ng direksyon ng missile na ito, lalo na sa matataas na lugar at irregular o mahihirap na mga trajectory. Nagsimula lang ngayong taon ang pag-manufacture ng NSAM, ngunit makikita ang actual na testing nito sa mga susunod na taon. Pang-apat ay ang Combat Support Multipurpose Unmanned Surface Vessel. Sa pagsibol ng makabagong teknolohiya ng Artificial Intelligence o AI, hindi naman nagpapahuli ang Japan at ginamit na ito para sa kanilang kapakanan. Mayroon ng smartphone, smart TV, smartwatches, ngunit paparating na rin ang mga bagong smart na barko ng Japan. Isa sa mga ipinagmamalaki ng Japanese government ay ang kanilang makabagong Combat Support Multipurpose Unmanned Surface Vessel. Medyo may pagkamahaba ang pangalan kaya tatawagin na lang natin itong USV. Kumpletos Ricados ang barkong ito dahil may kapabilidad itong maglungsad ng samot-saring misyon, kagaya na lang ng pagiging espiya, pagmamanman, pagdadala ng mga supplies, maging gabay sa ibang barko at higit sa lahat, ang kakayahang sumabak sa labanan kung kinakailangan. Darating nga po ang panahon na sa sobrang advanced ng technology natin dahil sa AI, ganyan na po mangyayari ng labanan. Puro ng unmanned drone, yung mga unmanned na vehicle. Kumbaga bababa po yung casualty kapag po ng gera. At maaari po magkaroon na rin po talaga tayo ng cyber war, no? Kung yung mga sa internet na ang labanan ng mga bansa. Alam niyo na kung anong mga pwedeng mangyari sa cyber war, no? Kaya wala so nandun na po tayo sa digital era talaga. Digital. Kaya sobrang advanced na po ngayon, kailangan na pong mag-catch up lahat po ng bansa. Tayo po ang Pilipinas po, sobrang huling-huli na sa mga gantong mga technology. Kasi tayo po ay, kumbaga yung mga pinaglumaan na lang po ng ibang bansa, yun na lang po ating nakukuha o talagang napupunta sa atin. Kasi po alam naman po talaga natin na mahirap po ang bansa natin. No? Hindi po tulad ng mga bansang Japan at China. Ngunit ang pinakamalaking advantage nito ay hindi na kailangan ng mga USV ang tripulante sa loob dahil kaya na itong kontrolin sa pamamagitan ng mga satellite.
Kamakailan lang ay nabanggit ko sa isang video ang Manta Ray Submarine ng Yes. Amerika na hindi na kailangang maniobrahin ng tao sa loob dahil ito ay fully autonomous at pinapaandar na ng AI. Totoo nga ang gantong klase na makabagong teknolohiya ang siyang magsisilbing game changer pagdating sa modernong digmaan. Tama. Ngunit bakit pinili ng Japan ang gumawa ng unmanned na barko? Ang sagot lamang dito ay ang bantang dala ng Chinese Navy sa tubig. Sa oras na gagawa ng mga hakbang ang China patungo sa maliit na isla ng Taiwan at Pacific Ocean, maging sa oras na magpang-aabot ang puwersa ng China at Japan, 90% ng bakbakan ay siguradong mangyayari sa karagatan. Sa pamamagitan ng mga Japanese USV, may iwasan nila ang pagkasawi ng libo-libong Japanese Yes. Navy sa ganitong klase ng napakadelikadong enkwentro. Paano na lang kung tumulong pa yung US, no? Sa Japan, alam mo, magkaalyado yan, di ba? Wala na, game over na talaga yung China. Tapos gagamitan sila ng Manta Ray sa drone na yon, di ba? Nagawa na rin natin ang reaction video yun, di ba? Yung sa tungkol sa Manta Ray drone ng US. Napakatindi ng technology po talaga na yun at sobrang lakas po ng US, sobrang lakas na talaga. Wala na pong dadaig. Kaya naaalog talaga ang China pag uusapan ng US. Kaya ayaw na ayaw po ng US na magpasama tayo. Ayaw na ayaw ng China na magpasama tayo sa US. Dahil alam po nila ang kahinatnan nila. At alam nating iiwas sila dahil napakalakas ng US. Bilang isang combat support vessel, magsisilbi ring gabay ang USV para sa mga barkong lula ng mga Japanese sa panahon ng digmaan. Panglima ay ang kanilang bagong unmanned amphibious vehicle. Isa pang klase ng unmanned na sasakyan na binabalak ipalabas ng Japan ay ang unmanned amphibious vehicle o UAV. Kung ang mga USV ay suporta para sa mga barko ng Japanese Navy, ang UAV naman ay magiging suporta ng mga Assault Amphibious Vehicles o AAV. Ang mga sasakyang ito ay obra ng Mitsubishi na kilala sa buong mundo bilang magaling na manufacturer ng mga kotse. Ngunit maliban sa mga pampamilyang sasakyan at sports cars, lingid sa kaalaman na nakararami, ang Mitsubishi rin ang nangunguna sa paggawa ng mga armas ng Japan. Tama. Kagaya na lang ng UAV at AAV, pati na rin ang sikat na Japanese Zero Fighter airplane noong World War II. Ang UAV at AAV ay mga sasakyang Yung Tora-Tora, no? Alam niyo yun, di ba? Yung World War. Ayan, no? Tora-Tora. na Japanese Zero Fighter airplane noong World War II. Ang UAV at AAV ay mga sasakyang kayang bumiyahe sa lupa at karagatan na Nice. magsisilbing pinakamadaling paraan para makarating ang mga tropa ng Japan mula sa kanilang mga barko papunta sa dalampasigan. Malamang hindi pa patalo ang China dyan. Alam mo naman ang China pinakamahusay yan sa pagkopya. Kaso nga lang nga, pag sila ay kumopya, nako, madaling masira at hindi materialis fuerte. Kaya wala din, magsasayang lang sila ng pera. Sasayangin na nila yung pera ng mga taxpayer ng China na hirap hanggang ngayon. No, sobrang bagsak ang ekonomiya ng China at itong si Xi Jinping mas sinuuna pang manakop ng teritoryo kaysa unahin yung mga kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan sa China. Kung inyong maalala ang D-Day sa Normandy noong World War II, Yun. ang mga amphibious vehicles ang nagdala sa mga sundalo ng Amerika sa baybayin ng France na naging hudyat ng pagkatalo ng Nazi Germany. Dahil napakadelikado pa rin ang paglulungsad ng mga AAV, nabuo ang imbensyon ng unmanned version nito, ang UAV. Sa katunayan, magkamukha ang dalawang sasakyan. Ngunit ang isa rito ay hindi nakakailanganing paandarin ng mga sundalo. Tama. Isa pa sa mga bagong katangian ng unmanned amphibious vehicles ay ang matigas nitong chassis at mas malakas na makina. Dahil dito, hindi na magiging problema ang mahihirap na terrain o malakas na hampas ng alon dahil kayang-kaya lamang itong lamunin ng mga UAV ng Japan. Kailangan nga lang, no, sobrang lakas ng sagap ng satellite ng Japan dyan pag gumawa sila ng ganyan. Kasi hindi biro yan kasi unmanned. Pag nagloko yung humina yung signal nila, kumbaga parang wifi, no, ganun. Pag humina yung signal, titirik yan malamang, di ba? Kaya kailangan po ng matinding testing yan. Matinding pagsasaliksik kung paano po talaga imamaniobra yung mga ganyang unmanned na vehicle ng Japan. At ang pinakamatinding alas na ilalabas ng Japan ay ang Atla Railgun. Totoong umuusbong ang China bilang pinakamalaking banta hindi lang sa Asia, kundi pati na rin sa buong mundo. Layunin ng gobyerno ng China ang paigtingin ng kanilang militar at hindi sila pumapalya sa pagpapalakas nito. Maliban sa milyon-milyong aktibong sundalo, malapit na rin pumantay ang China sa Amerika pagdating sa mga makabagong armas at teknolohiya. Ang malas nga lang, tinapatan ng Japan ang modernisasyon ng China sa pamamagitan ng pag-obra ng sarili nilang high-tech na sandata, Yes. ang Atla Railgun. Noong October 17, 2023, binahagi ng Acquisition Technology and Logistics Agency o ATLA ng Japan ang pinakaunang railgun na lula ng isang barko. Tila ba nagpaparinig ang Japan sa kanilang may pagmamalaking advanced weaponry.
Ang mga unang nabanggit na armas kagaya ng Glide Phase Indicator at NSAM ay may parehas na layunin, ang sugpuin at kontrahin ng mga supersonic missiles ng China. Subalit maliban sa dalawang makabagong sandatang ito, isa pang armas na paniguradong magbibigay takot at pangamba sa People's Liberation Army at ito ay ang railgun. Mhm. Bakit kamo? Nakita ng Japan kung gaano kabilis ang mga supersonic missiles. Tama. Bagamat mayroon na silang samot-saring pangontra dito, isa pang tingin nila na mas epektibo ay ang railgun na kung tumira ay daig pa ang speed of sound. Tipin nyo, no, lahat ng ginawa na to ng Japan, tatlo, di ba? Kung tutuusin. Napansin nyo, puro depensa. Walang opensa, no? Kumbaga sila yung magpipigil sa hypersonic missile ng China, ganun, di ba? Tapos ito nga, yung pinakamatindi nila yung Atla. Ganun no? Parang, pero sa tingin ko, pwede rin i-opensa itong mga ginawa nito ng Japan. No? Ang electromagnetic field ng railgun ay kayang lumikha ng projectile na may bilis na halos 8,500 km per hour o nasa kategorya ng Mach 7. Mach 7. Ang speed of sound ay nasa Mach 1 lamang o halos 1,200 km kada oras. Bilis. Sa madaling salita, ang bawat pitik ng railgun ay 7 beses na mas mabilis kumpara sa tunog nito. Sa sobrang bilis nito, kayang habulin ng Atla railgun ang kahit anong klase ng missile, torpedo at kung ano-ano pang klase ng payload ng kalaban. Maliit, malaki, mahaba, maiksi, malayo, malapit, walang sasantuhin. Ang pinakaunang railgun ay kakabit sa barko na gawa ng Japan. Grabe, ibang level talaga ang Japan. Palakpakan nga natin yan. Iba yung utak ng mga scientists nila, yung mga engineers, lahat po no, ng mga involved dyan sa paggawa ng mga ganyan na sandata nila. No? Paano na lang kung gumawa pa sila ng pang-opensa? Kasi napapansin talaga natin dito, no, talagang yung mga bansang yan, malalakas yan, tulad yung US, no. Kahit yung US, depensa rin yun, yung manta ray drone nila. Depensa rin talaga yun. Pang unang depensa yun, nasa harap yun, yung manta ray. Ito talaga yung mga ginawa ng Hapon, no, yung tatlo na yan, depensa din. Kasi alam nila talaga na hindi naman sila ang aatake. Yung China talaga ang eager na manakop at talagang mangharas sa kahit sinong bansa na makakalaban nila, no? Kaya depensa talaga ang ginagawa ng Japan din, no? At dahil nga ang mga nakaambang digmaan ay maaaring mangyari sa karagatan, ang ganitong klase ng super advanced na armas ay isa sa magiging parte ng tagumpay ng Japan sa hinaharap laban sa China. Yes. Sa katunayan, isang siglo na ang nakakaraan nang lumabas ang ideya ng railgun. Ngunit ngayon lang talaga na perpekto ng mga eksperto ang ganitong uri ng makinarya. Ganun katagal, no? Isang siglo, isipin nyo. Kung sa China yan, ngayon lang na-discover, kinabukasan meron na yan. Ganun sila eh. Pero ang Japan, isang siglo, isipin nyo, no? Ganun nila katagal pinag-aralan. Diba? Ngayon lang nila na perfect. Ngayon lang nila na ilabas. Kaya pag naglabas sila ng kahit anong technology, kahit hindi po tungkol sa armas, ay sobrang ganda talaga. Materialis fuertes. Samantalang ang China, alam nyo na. Ang tunay lang yata ang problema sa pagkakaroon ng railgun ay ang presyo nito at ang posibilidad na maagang masira dahil sa sobrang lakas nito. Sa kabuuan, gumastos ang Japan ng mahigit kumulang $56 million para sa isang railgun at ayon na rin sa mga nakaraang ulat, bawat bala ng railgun ay magkakahalaga ng $25,000 Grabe. o halos 1.5 million pesos. Isipin nyo na lang kung gaano kamahal ang bawat tira ng ganitong uri ng armas. Ngunit dapat ding unawain na ito na yata ang pinaka-epektibong panlaban ng Japan sa mga missiles hindi lang ng China kundi pati na rin laban sa North Korea at Yes. Russia. Lahat ng mga armas na ito ay ilan lamang sa patunay na isa ngang napaka-advanced na bansa ang Japan. Tama. At ngayong nalalagay sa alanganin ng kanilang bansa ay ginagamit nila ang kanilang teknolohiya upang makaisa sa kanilang pinakamatinik na kalaban ng China. Yes. Kung susumahin, lahat na yata ng kanilang mga binabalak gawin ay para harangin ang mga kung anumang balak gawin ng China pati na rin ng North Korea. Dahil dito ay hindi na pwedeng maliitin ng People's Liberation Army ang Japanese military. No. Dahil kung tutuusin, nung huling beses na pinakawalan ng mga Hapones ang tunay nilang kapangyarihan, walang kahirap-hirap nilang pinakain ang kabuang China. Ang tanging tanong na lamang na naghihintay ng kasagutan ay kakasaba ang China laban sa puwersa ng Japan sa sandaling sumiklab ang gera? At kakayanin ba ng Japan ang China na walang tulong ng mga allies nila kagaya ng US at South Korea? Sa akin, kaya ng Japan ang China. Kasi nga, yung kasasabi ko lang, no, solid ang technology nila. As in, hindi nasisira. Sa atin, yung banta pa nga ng China na meron silang nuclear. Maaring hindi pumuputok yan, maaring pinaninindak lang nila. Baka tubig pa naman ng mga nuclear missile nila na yan. Pero ang Japan, meron na yung reputasyon na masasabi natin kasi nasa history na po talaga sila.
at talagang kinatakutan sila nung panahon na yon. Kaya para sa akin, mananalo ang Japan kung maglalaban sila ng China. Ano sa tingin nyo? Huwag magatubiling magbigay ng inyong mga opinion sa comment Yes. section sa baba. Kung nagustuhan mo, Ayun po, no, nagawan po natin ng reaction video, napakagandang video na to ni Mr. Good Vibe Shorts. Nasa description po ang link ng kanyang video. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Like this video kung nagustuhan mo ating reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.